itigil mo ang lahat ng ginagawa mo ngayon dahil ang susunod na 20 minutong ito ay magbabago sa buong buhay mo. Hanggang bukas lang, ganyan kabilis ang takbo ng panahon at kung hindi mo gagawin ang sasabihin ko sa iyo ngayon, lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng pangarap mo, lahat ng pagkakataon mo ay mawawala na parang bula. Hindi ito banta, hindi ito takot. Ito ang katotohanan na kailangan mong harapin ngayon na. Nakikita mo ba ang nangyayari sa paligid mo? Mga taong dati mong kasama sa trabaho, mga kaibigan mo, mga kapitbahay mo, isa-isa na silang nawawala sa eksena. Hindi dahil umalis sila sa lugar ninyo, kundi dahil hindi nila nakita ang mga senyales na dapat nilang nakita. Hindi nila ginawa ang mga bagay na dapat nilang ginawa at ngayon huli na ang lahat para sa kanila. Pero ikaw ay nandito pa. Ikaw ay nakikinig pa at iyan ang magliligtas sa iyo sa mga susunod na oras. Kaya kung gusto mong malaman kung paano mo maiiwasan ang pagkakahulog sa kaparehong hukay na kinahulugan nila, kung gusto mong malaman kung paano mo maproprotektahan ang inyong pamilya, ang inyong kinabukasan, ang inyong mga pangarap, mag-subscribe na ngayong at i-hit ang notification bell dahil ang mga impormasyong ito ay hindi ko ibabahagi sa lahat. Limited lang ang mga taong makakakuha ng access sa mga sekreto na ito. Naaalala mo pa ba noong bata ka, sinasabi ng mga matatanda na kapag may storm daw na paparating, nakikita mo na ang mga hayop na tumatakbo palayo sa dagat. Nakikita mo ang mga ibon na lumilipad ng mas mataas. Nakikita mo ang mga aso na hindi tumutulog sa gabi. Mga senyales na hindi natin naiintindihan noon. Pero ngayon, sa edad natin ngayon, naiintindihan na natin na may mga bagay na nangyayari sa mundo na hindi nakikita ng mata pero nadarama ng katawan, ng puso, ng kaluluwa. Ganyan din ang nangyayari ngayon sa ating ekonomiya, sa ating lipunan, sa ating bansa. May mga senyales na nangyayari na hindi nakikita ng karamihan pero nadarama ng mga taong may mata para makita ang tunay na sitwasyon. At ako, sa loob ng mahigit 20 taon na pag-aaral ng mga pattern na ito, nakikita ko na ang mga senyales na ito at hindi maganda ang nakikita ko. Pero bago tayo magpatuloy, kailangan ko munang malaman kung handa ka bang marinig ang totoo. Hindi yung sugar-coated na balita na nakikita mo sa telebisyon, hindi yung mga kwentong pampatulog na sinasabi ng mga politiko, kundi yung tunay na katotohanan na magbabago sa paraan ng inyong pag-iisip tungkol sa kinabukasan ninyo. Tingnan natin ang mga nangyayari sa ibang bansa. Tingnan natin ang Venezuela. Dati, isa sa mga pinakamayamang bansa sa South America. Pero dahil sa mga maling desisyon ng kanilang gobyerno, sa loob lamang ng ilang taon, naging isa sa mga pinakamahirap na bansa sa mundo. Mga taong dating may trabaho, may bahay, may kotse, ngayon ay namumuluod ng pagkain sa basura. Hindi mo ba naisip na pwedeng mangyari iyan sa atin? O tingnan natin ang Sri Lanka. Noong 2021, stable pa ang ekonomiya nila. Pero sa loob lamang ng isang taon, bumagsak ang lahat. Mga tao na umalis sa kanilang mga bansa, mga pamilyang naghiwalay, mga negosyong nagsara, lahat ng iyon ay nangyari sa loob lamang ng isang taon. Isang taon lang, mas mabilis pa sa pagbabago ng panahon. At ngayon, nakikita mo ba ang mga senyas na pareho sa ating bansa? Ang pagtaas ng presyo ng bilihin, ang pagbaba ng halaga ng pera natin, ang pagdami ng mga taong walang trabaho, ang pagdami ng mga crime, ang pagdami ng mga suliranin sa gobyerno. Lahat ng iyan ay mga senyas na dapat nating pagtuunan ng pansin. Pero hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tayo nasa point of no return. May mga bagay pa tayong pwedeng gawin. May mga hakbang pa tayong pwedeng kunin. Pero kailangan nating kumilos ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na buwan. Ngayon.
Ang una at pinakamahalagang bagay na kailangan nating gawin ay ang pagprotekta sa ating mga savings. Nakita mo na ba kung paano bumababa ang halaga ng pera natin? Kung dati sa 1,000 ay marami ka pang mabibili, ngayon, kulang na. At hindi pa yan ang worst part. Ang worst part ay mas lalo pa itong tataas sa mga susunod na buwan. Kaya ang mga taong may alam, ang mga taong may pera, ang mga taong may koneksyon, ginagawa nila ngayon ay ini-invest nilang kanilang pera sa mga bagay na hindi maaapektuhan ng inflation. Mga bagay na tumataas ang halaga habang bumababa ang halaga ng pera. Mga bagay tulad ng gold, silver, cryptocurrency, real estate at iba pang mga assets na proven na ng maraming taon na tumataas ang halaga habang tumatagal. Pero hindi lang yan. Kailangan din natin ng multiple sources of income. Hindi pwedeng umasa lang tayo sa isang trabaho, sa isang negosyo, sa isang source ng kita. Kailangan natin ng backup plan. Kailangan natin ng plan B, plan C, plan D. Dahil kapag nawala ang isang source ng kita natin, may iba pa tayong mapagkukunan. Nakita mo ba kung paano nawala ang mga trabaho noong pandemic? Mga taong akala nila secure na ang kanilang posisyon, mga taong akala nila hindi sila maaapektuhan, biglang nawalan ng trabaho. Mga negosyong akala nila ay tatag na, biglang nagsara. Mga investment na akala nila ay safe, biglang naging zero. Kaya ang mga taong naging successful sa mga panahong ganito ay yung mga taong naging flexible, yung mga taong naging adaptive, yung mga taong hindi nagtiwala sa isang sistema lang, yung mga taong nag-diversify ng kanilang income streams. Isa pang mahalagang bagay na kailangan nating gawin ay ang pag-develop ng mga skills na hindi maaagaw sa atin ng kasino man. Mga skills na kailangan ng mga tao anumang mangyari sa ekonomiya. Mga skills tulad ng pagkain, pagre-repair ng mga gamit, pagpapaayos ng mga sirang bagay, pagbebenta, pakikipag-negotiate at iba pang mga practical skills na kailangan ng mga tao araw-araw. Tingnan mo ang mga taong naging successful sa mga krisis na nakaraan. Hindi sila yung mga taong may mataas na posisyon lang sa mga kumpanya. Hindi sila yung mga taong may mataas na sahod lang, kundi yung mga taong may kakayahang mag-provide ng mga serbisyo na kailangan ng mga tao. Yung mga taong may kakayahang mag-solve ng mga problema ng ibang tao. Kaya habang maaga pa, habang may oras ka pa, mag-invest ka na sa pagde-develop ng mga skills na ito. Mag-aral ng mga bagay na hindi mo pa alam. Mag-practice ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Mag-explore ng mga opportunities na hindi mo pa natatry. At hindi lang yan. Kailangan din natin ng strong network. Kailangan natin ng mga taong pwede nating malapitan kapag may problema tayo. Kailangan natin ng mga taong pwede nating makaugnayan kapag may emergency. Kailangan natin ng mga taong pwede nating makasama sa mga difficult times. Nakita mo ba kung paano nag-survive ang mga tao sa mga krisis sa nakaraan? Hindi dahil sa individual na strength nila, kundi dahil sa mga taong tumutulong sa kanila, dahil sa mga taong sumusuporta sa kanila, dahil sa mga taong nakakasama nila sa pagharap sa mga problema. Kaya mag-invest ka na rin sa mga relationships mo. Mag-invest ka sa mga taong importante sa iyo. Mag-invest ka sa mga taong pwede mong malapitan. Mag-invest ka sa mga taong pwede mong makasama sa mga mahihirap na panahon. Pero ang pinakamahalagang bagay na kailangan nating gawin ay ang pag-prepare mentally at emotionally sa mga pagbabago na darating. Dahil ang mga susunod na buwan ay hindi magiging madali. Maraming mga tao ang magiging frustrated, maraming mga tao ang magiging disappointed, maraming mga tao ang magiging hopeless. At kapag nangyari iyan, kapag nakita mo ang mga taong nagiging ganyan, importante na hindi ka makahawa sa kanila. Importante na manatili kang positive. Importante na manatili kang focused sa mga solutions, hindi sa mga problems. Importante na manatili kang focused sa mga opportunities, hindi sa mga obstacles. Kaya mag-invest ka na rin sa inyong mental health. Mag-invest ka sa inyong emotional well-being. Mag-invest ka sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng peace of mind. Mag-invest ka sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng confidence na kaya mo ang lahat ng darating. At habang ginagawa mo ang lahat ng mga bagay na ito, importante rin na hindi ka nagpapanik.
Importante na hindi ka nag-rush sa mga decisions. Importante na hindi ka nag-i-invest sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Importante na hindi ka sumama sa mga get-rich-quick schemes na maraming nag-aalok ngayon. Dahil sa mga panahon ganito, maraming mga taong magte-take advantage sa takot ng mga tao. Maraming mga taong mag-offer ng mga solutions na hindi totoo. Maraming mga taong mag-promise ng mga bagay na hindi nila pwedeng tuparin. Kaya mag-ingat ka sa mga taong ganito. Mag-ingat ka sa mga offers na masyadong maganda para maging totoo. Mag-ingat ka sa mga investment na nag-promise ng mataas na return ng walang risk. Mag-ingat ka sa mga taong nagpe-pressure sa iyo na mag-decide agad. Ang mga tunay na opportunities ay hindi nagre-require ng rush decisions. Ang mga tunay na investments ay may mga risks na transparent. Ang mga tunay na business opportunities ay may mga realistic expectations. Kaya mag-research ka muna bago ka mag-decide. Mag-consult ka sa mga taong ma-experience. Mag-ask ka ng mga tamang tanong. Mag-verify ka ng mga impormasyon na natatanggap mo. At sa lahat ng mga bagay na ito, ang pinakamahalagang bagay na kailangan mong tandaan ay ang timing. Dahil lahat ng mga bagay na sinabi ko sa iyo ay kailangan mong simulan ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na buwan, ngayon. Dahil ang mga taong magsasucceed sa mga susunod na buwan ay yung mga taong nag-start ng preparations ngayon. Yung mga taong nag-take ng action ngayon. Yung mga taong nag-invest sa kanilang future ngayon. At hindi mo kailangan ng malaking pera para magsimula. Hindi mo kailangan ng perfect plan para magsimula. Hindi mo kailangan ng lahat ng sagot para magsimula. Ang kailangan mo lang ay ang willingness na magsimula. Ang courage na kumuha ng first step. Ang faith na kaya mo ang lahat ng challenges na darating. Kaya simula ngayon, mag-set ka na ng mga goals mo. Mag-list ka na ng mga actions na kailangan mong gawin. Mag-schedule ka na ng mga bagay na kailangan mong simulan. Mag-commit ka na sa mga changes na kailangan mong gawin. At habang ginagawa mo ang lahat ng mga bagay na ito, tandaan mo na hindi ka nag-iisa sa journey na ito. Maraming mga tao ang nasa parehong situation. Maraming mga tao ang nag-face ng parehong challenges. Maraming mga tao ang nag-handle ng parehong fears. Kaya mag-connect ka sa mga taong ito. Mag-support ka sa mga taong ito. Mag-share ka ng mga experiences mo sa mga taong ito. Dahil sa pagtutulungan natin, mas magiging madali ang lahat ng mga challenges na darating. At sa huli, tandaan mo na ang mga crisis ay nagbibigay din ng mga opportunities. Ang mga difficult times ay nagbibigay din ng mga chances para sa mga taong handang kumuha ng risk. Ang mga challenges ay nagbibigay din ng mga possibilities para sa mga taong handang mag-work harder. Kaya instead na mag-focus sa mga negative na pwedeng mangyari, mag-focus ka sa mga positive na pwedeng makuha mo. Instead na mag-worry sa mga bagay na wala kang kontrol, mag-focus ka sa mga bagay na pwede mong kontrolin. Instead na mag-panic sa mga challenges na darating, mag-prepare ka para sa mga opportunities na kasama nila. Dahil sa totoo lang, ang mga pinakamayayamang tao sa mundo ay naging mayaman hindi sa mga good times, kundi sa mga bad times. Hindi sa mga stable na panahon, kundi sa mga uncertain na panahon. Hindi sa mga predictable na situations, kundi sa mga unpredictable na situations. At ikaw ay may pareho ring opportunity. Ikaw ay may pareho ring tsansa. Ikaw ay may pareho ring potensyal. Ang kailangan mo lang ay ang tamang mindset, ang tamang actions, at ang tamang timing. Kaya habang maaga pa, habang may oras ka pa, habang may pagkakataon ka pa, gawin mo na ang lahat ng mga bagay na kailangan mong gawin. B5. Simulan mo na ang lahat ng mga bagay na kailangan mong simulan. Baguhin mo na ang lahat ng mga bagay na kailangan mong baguhin. Dahil bukas, magiging iba na ang lahat. Bukas, mas mahirap na ang lahat. Bukas, mas limited na ang mga options mo. Bukas, mas mataas na ang mga presyo. Bukas, mas competitive na ang mga opportunities. Pero ngayon ay may chance ka pa. Ngayon ay may oras ka pa. Ngayon ay may control ka pa sa situation mo. Ngayon ay pwede mo pang baguhin ang direksyon ng buhay mo. Kaya gawin mo na ngayon ang mga bagay na kailangan mong gawin. Huwag mo nang ipagpaliban. Huwag mo nang antayin pa.
Huwag mo nang hintayin na mas maging perfect ang timing. Dahil ang perfect timing ay hindi darating. Ang perfect timing ay ito na ngayon. At sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, kapag nakita mo na ang mga bagay na sinabi ko sa iyo ay nangyayari na, kapag nakita mo na ang mga predictions na ginawa ko ay nagiging reality na, makikita mo na ang mga preparations na ginawa mo ngayon ay ang mga bagay na magliligtas sa iyo. Makikita mo na ang mga investments na ginawa mo ngayon ay ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng security. Makikita mo na ang mga skills na in-develop mo ngayon ay ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng opportunities. Makikita mo na ang mga relationships na binild mo na yun ay ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng support. At sa araw na iyon, sa araw na makikita mo na lahat ng mga bagay na sinabi ko sa iyo ay nangyari na, hindi ka magsisisi na nag-invest ka ng 20 minuto ng buhay mo para manood ng video na ito. Hindi ka magsisisi na nag-take ka ng actions based sa mga bagay na narinig mo dito. Hindi ka magsisisi na nag-prepare ka para sa mga bagay na dadating. Kaya kung hanggang dito ka palang nakikinig, kung hanggang dito ka palang nanonood, mag-continue ka pa. Mag-focus ka pa sa mga susunod na minuto. Mag-absorb ka pa ng mga information na ibibigay ko sa iyo dahil ang mga susunod na minuto ay mas importante pa sa mga nakaraang minuto. At kapag natapos mo na ang video na ito, kapag naintindihan mo na ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa iyo, mag-take ka ng action agad. Huwag mo nang ipagpaliban. Huwag mo nang antayin pa ang bukas dahil bukas ay maaaring huli na ang lahat. Simulan mo na ang pag-organize ng mga finances mo. Simulan mo na ang pag-research ng mga investment opportunities. Simulan mo na ang pag-develop ng mga skills na kailangan mo. Simulan mo na ang pag-build ng mga relationships na magiging importante sa iyo. At sa lahat ng mga bagay na ito, tandaan mo na ang success ay hindi darating overnight. Ang security ay hindi mabubuo sa isang araw. Ang stability ay hindi makakamit sa isang linggo. Kailangan ng consistent na actions, consistent na efforts, consistent na commitment. V6. Pero kapag nag-start ka ngayon, kapag nag-commit ka ngayon, kapag nag-invest ka ngayon ng time, energy at resources mo sa mga tamang bagay, makikita mo na sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na taon, magiging worth it ang lahat ng mga sacrifices na ginawa mo ngayon. At kapag dumating ang araw na stable na ang situation mo, secure na ang future mo, protected na ang family mo, makikita mo na ang mga 20 minutes na ginugol mo ngayon para manood ng video na ito ay isa sa mga pinakamahalagang 20 minutes sa buong buhay mo.